At hindi ba, pagkatapos alinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, nung last yung isa dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bigat, ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mamumulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papapuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa dissertation, kung hindi pati na yung paglagay ng Sabo Dam doon sa iba't ibang lugar kung saan dapat. Andito yung ating mga hydrologists, ating mga experts, sila magsasabi sa atin kung saan ang pinakamagandang lugar para ilagay lahat yan. So, patuloy ang ating ginagawa para tiyakin na yung mga problema na nagdudulot ng baha at kaya naman lagi tayo inag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan na malakas, hindi natin inaalala na may babaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we're trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho. Dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So, that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So, yun ang pupuntahan natin. Alright, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo.